Heto na naman. Hindi pa rin ba sila tapos? Aalis na nga ang tao, gusto pa nilang harangin. Ano ba talaga ang gusto ng pamilya na ito na mangyari? Bakit ang hilig nilang makialam? Dad, please hindi pa ba kayo sawa sa isyu na ito? Hindi ko alam kung bakit kailangan niyong gawin ito sa akin eh. Lalong-lalo na sa harap ng asawa ko. Hanggang ngayon pa rin ba ipipilit niyo pa rin kung ano ang gusto niyong mangyari? Halata na din ang pagtitimpi ng galit sa boses ni Jaylord. Para namang kakapusin ako sa paghinga dahil sa nasaksihan. Hindi ko yata kayang makisama sa mga ganitong klaseng tao. Parang araw-araw na lang may jera eh. Nakakatakot. Hindi naman sana kami. Manghihimasok kung ipinaalam mo muna sa amin bago mo pinakasalan ang babaeng kasama mo, Jaylord. Hindi kami mga tau-tauhan sa buhay mo. Pamilya mo kami at concern lang kami sa magiging kinabukasan mo. Galit pa rin na sigaw ni Senyor Antonio sa kanyang anak. Kung makasigaw akala mo paslit ang kinakausap niya eh. Walang modo kaya siguro hindi din siya iginagalang ng anak niya. Concern. Ask yourself, Dad, kung totoo ba iyang lumalabas sa bibig mo ngayon. Eh ngayon, hindi niyo ako mapipigilan. Since naging maayos ang paghaharap natin ngayong araw, huwag niyo na din asahan kung babalik pa ba ako sa lugar na ito. Malamig ang boses na sagot ni Jaylord sa kanyang ama. Lalo namang namula sa galit si Senyor Antonio at akmang susugod na naman ang kaagad itong nahawakan ni Senyora Alexa. Tama na. Hindi mareresolba ang problema kung pareho kayong mainit. Hayaan niyo na muna si Jaylord. Darating din ang time na realize niya ang mga pagkakamali niya. Bigyan din natin ng pagkakataon si Bea. Malay naman natin, di ba, baka magiging mabuti siyang asawa kay Jaylord. Sabat naman ni Senyora Alexa, pero iba ang sinasabi ng bibig niya sa ekspresyon ng kanyang mukha. Walang sensiridad at pakitang tao lamang dahil pailalim pa rin kung tumitig sa akin. Nakakakaba. Kung wala na kayong sasabihin, please excuse us. Malamig ang boses na sagot ni Jaylord sa kanilang lahat. Mahigpit pa rin itong nakahawak sa kamay ko, at nang akmang maglalakad na kami paalis ng kaagad na lumapit sa amin si Doña Esmeralda. Jaylord, apo. Huwag ka naman sanang magtampo sa amin. Para sa iyo din naman itong ginagawa namin eh. Nagulat kaming lahat sa nalaman na nagpakasal ka na. Hindi kami makapaniwala dahil hindi mo naman ito nababanggit noon eh. Puno na ng pakiusap ang boses ni Doña Esmeralda habang sinasabi ang katagang iyon. Tumingin pa ito sa gawi ko at buong tamis akong minisyan. Kung kanina ay galit na galit ito sa akin at halos lamunin ako ng mga titig niya pero malaking pagkakaiba na ngayon. Parang biglang nagbago ang ihip ng hangin. Bigla itong bumait sa hindi malamang dahilan. Right. Since asawa ka na ni Jaylord, pwede bang ikaw na lang ang magsabi sa kanya na magstay pa kayo ng ilang araw dito sa mansion? Total, ito na din siguro ang right time para makilala ka namin at para welcome ka namin sa pamilya namin. Hindi mawala-wala ang ngiti sa labi nito habang sinasabi ang katagang iyon. Gayunpaman, alam kong pakitang tao lang ito. Alam kong gusto niyang hulihin ulit ang loob ni Jaylord sa pamamagitan ng pakikipagbati sa akin. Papasensya na po, Doña Esmeralda. Si Jaylord lang po ang makakapag-desisyon tungkol sa bagay na iyan, kinakabahan kong sagot sa kanya. Sorry la. Aalis na muna kami ni Bea. Mas mabuti nang iiwas ko muna sa gulo ang asawa ko. Bibisitahin ko pa rin naman kayo dito sa mansion. Mag-ingat po kayo palagi, sagot ni Jaylord at hinalikan pa nito sa pisngi ang kanyang abuela at hinila na ako nito paalis. Excited din naman akong nagpasyanod na lang. Nakaka-suffocate kasi talaga ang presensya ng mga taong alam kong hindi boto at galit sa akin. Nakahinga lang ako ng maluwag ng tuluyan na kaming nakasakay ng sasakyan. Paglabas pa lang ng kotse sa gate na mansion, kaagad ko nang napansin ang mga kasamahan ni Jaylord kagabi. Hindi din naman pala kayang pigilan nila Doña Esmeralda si Jaylord dahil marami itong mga kasamang tauhan. Baka iniiwasan din nilang magkagulo. Pasensya ka na sa mga nangyari. Hayaan mo, hindi na kita dadalhin sa lugar na ito, narinig kong wika ni Jaylord sa tabi ko. Alanganin akong tumango. Naku, ayos lang. Ito ang realidad ng buhay. Hindi talaga pwedeng humalik ang langit sa lupa, natatawa kong sagot sa kanya. Tinitigan lang ako nito sabay iling kaya hindi ko maiwasang makaramdam ng pagkapahiya. Para kasing lumagpas na ako sa boundary eh.
Nagiging madaldal na ako sa harapan niya at naging komportable na ako kapag kasama siya. Siguro dahil alam kong wala naman siyang balak na gawan ako ng masama. Mabilis ang takbo ng kotse kasabay ng pagkalam ng sikmura ko. Sana lang maisip ni Jaylord na pakainin muna ako dahil kahapon pa ako walang matinong kain. Sobrang gutom na ako. Hindi ko na nga mabilang kung ilang beses na akong pasulyap-sulyap sa kanya. Marami na kaming mga nadadaanan na mga fast food chain pero wala yata siyang balak na huminto or kahit dumaan man lang sa drive-thru. Manong-manong, hindi ko na maiwasang bulong kay Manong habang nakahinto kami dito sa stoplight. Masakit na ang sikmura ko at feeling ko kinakabagan na ako sa gutom. Hindi ko na kayang maghintay pa ng mas matagal na oras para lang makakain. Ma'am! Ano po iyon? Tanong naman ni Manong driver sa akin. Mabuti na lang at mukhang mabait dahil ma'am ang tawag sa akin. Pwede po bang daan muna tayo sa drive-thru? Bibili lang ako ng makakain, nakikiusap kong sagot sa kanya. Hindi ko pa maiwasang makaramdam ng hiya dahil napansin ko ang pagdilat ni Jaylord at direktang tumitig sa akin. Mahina lang naman ang boses ko pero nagising pa rin siya. Gutom ka na ba? Sorry, nakalimutan ko na hindi ka pa pala kumakain. Saan mo ba gustong kumain? Tanong nito sa akin. Akala ko magagalit pero mahinahon naman pala ang boses niya, kaya kahit papaano, biglang nawala ang kaba na nararamdaman ko para sa kanya. Diyan na lang, kaagad kong sagot sa kanya sabay turo sa isang sikat na fast food chain sa unahan lang namin. Hindi ko pa maiwasan na makaramdam ng excitement dahil kung hindi ako lilibrihin ni Nicole, hindi ako makakapasok sa kainan na iyon. Ang sarap pa naman ng fried chicken at spaghetti nila. Umorder ka na ng gusto mong kainin, kaagad na wika sa akin ni Jaylord pagkapasok pa lang namin sa loob ng restaurant. May iniabot siyang card sa akin na kaagad ko namang tinangihan. May pera pa ako. Marami pang natira doon sa ibinigay mo sa akin noon, nakangiti kong sagot sa kanya sabay iling. Nilingon ko pa ang mga kasama namin na wala yatang balak na pumasok sa loob ng restaurant. Alam kong kagaya ko, gutom na din sila. Itong card na ang gamitin mo at bilihin mo na lahat ng gusto mo. Seryoso nitong sagot sa akin at talagang hinawakan niya pa ako sa kamay at ipinatong doon ang card. Wala na akong nagawa pa kundi tangapin na lang iyon at muling napasulyap sa mga tauhan niya. Wala ka bang balak pakainin ang mga tauhan mo? Hindi ko na maiwasang tanong sa kanya. Napasulyap din ito sa labas ng restaurant sabay hugot ng cellphone sa kanyang bulsa. Ikaw na din ang bahalang umorder ng mga kakainin nila, sagot nito sa akin sabay pindot ng kanyang cellphone. Excited naman akong naglakad patungo sa counter para maka-order na ng makakain namin. Kanina pa talaga nag-aalburuto ang aking tiyan sa gutom. Dahil medyo mahaba ang pila at maraming tao, naghintay pa ako ng ilang saglit bago naka-order. Ilang set ng bucket or family meal na ang in-order ko para siguradong busog kaming lahat. Kanina pa kasi talaga ako natatakam sa amoy ng mga pagkain. Parang gusto kong subukan lahat kaya in-order ko na din lahat ng gusto kong kainin ngayong araw. Mula sa drinks, burgers, fried chicken at pasta. Hindi naman ako ang magbabagayad kaya ayos lang. Mahaba-habang biyahe pa ang bubunuin namin kaya dapat talaga busog ako dahil hindi ko alam kung anong oras ulit ako maisipang pakainin ni Jaylord. Ang hirap pa naman basahin ang isipan niya minsan. Ma'am, serve na lang po namin ang orders nyo. Nakangiting imporma sa akin ng cashier pagkatapos niyang ibalik sa akin ang card at resibo. Masaya naman akong tumango. Pwede po bang pakiuna na lang po ng mga drinks? Baka po kasi nauuhaw na ang mga kasama ko Nakangiti kong request sa cashier at kaagad naman itong tumango habang kanina ko pa napapansin na lagpas-lagpasan ang tingin niya sa akin. Wala sa. Sariling napalingon ako at nagulat na lang ako dahil nakatayo pala sa likuran ko si Jaylord. Don, tanong nito habang titig na titig sa akin. Pilit ko naman itong inisan sabay tango. Nagulat pa ako dahil mabilis ako nitong hinawakan sa kamay at hinila paalis ng counter. Nagulat man hindi na din ako nagkaroon pa ng pagkakataon na magtanong. Kaagad na akong nagpasyanod at dinala niya ako sa pinakasulok na part ng restaurant kung saan nakita ko din ang kanyang mga tauhan na nakaupo na din. Bakit po? Hindi ko maiwasang tanong sa kanya at nang sa wakas binitiwan niya na ako at siya pa talaga ang naghila ng upuan para sa akin. Hindi mo ba alam kung ano itong ginagawa mo yaong lady? Ni hindi mo man lang napansin ang mga tao sa paligid mo,
Tanong nito. Nagtataka man wala sa sariling inilibot ko ang tingin ko sa paligid. Wala naman akong nakitang kakaiba, kaya muli akong tumitig sa kanya. Bakit po? May terorista po ba? Nanganganib po ba tayo? Nagtataka kong tanong. Hindi ko talaga gets kung bakit sobrang init na naman ng ulo niya. Wala namang dahilan sana para mainis. Stupid! Hindi mo napapansin ang mga bastos na tingin sa iyo ng mga ilang kalalakihan dito. Gigil nitong sagot sa akin. Hindi ko naman maiwasan na mapanganga at muling inilibot ang tingin sa paligid. Tama siya. Majority sa mga customers dito sa restaurant sa amin nakatingin. Hindi naman sobrang tingin pero nahuli ko ang iba sa kanila na pasulyap-sulyap sa gawin namin. Hindi lang naman ang mga kalalakihan kundi pati na din ang mga kababaihan, kaya hindi ko alam kung bakit pumuputok ang batsi niya. Simpleng tingin nagagalit kaagad siya. Hindi ba siya sanay sa mga matataong lugar? Baka naman nagandahan sila sa akin kaya sila tumitingin. Palagi kaya akong muse sa school namin kaya hindi na nakakapagtaka iyon. Baka iniisip nila artista ako kaya ganyan sila kung umasta. Pabiro kong sagot sa kanya para sana gumaan ang atmosfera sa pagitan naming dalawa pero lalo lang yata itong nagalit. Naiinis na tumayo ito kaya kaagad na din akong napatayo at hinawakan ito sa kamay. Saan ka pupunta? Tanong ko. Parang tanga din naman ang mga tauhan niya, tumayo lang ang amo nila, nagsipagtayuan na din silang. Lahat. Nakakatakot pa naman ang mga hitsura. Kay lalaking mga tao tapos pare-pareho ang suot nilang uniform. Kulay dark blue na suit at trousers. Black shoes at tindig palang intimidate na ang kahit sino. Tapos hindi din nila matangal-tangal ang mga sunshades nila at never ko din silang nakitang ngumiti. I-request ko sa manager ng restaurant na ito na palabasin lahat ng mga customers nila hanggang hindi pa tayo tapos kumain. Yamot na sagot nito at akmang hihilahin niya na ang kamay niya na hawak ko pero hindi ko binitiwan. Ginamit ko na din ang isa ko pang kamay para hindi siya makawala sa akin. Gaano ba siya kayaman para maisip niyang i-request sa restaurant na paalisin ang ibang mga customers? May saltik ba siya? Gagawa pa ba siya ng eksena gayong hindi naman sana kami magtatagal sa lugar na ito? Kakain lang kami . Huwag na. Ano ka ba? Sandali lang naman tayo dito . Isa pa, may mga batang kumakain . Kawawa naman kung pati sila mapalabas mo nang wala sa oras, nakikiusap kong wika sa kanya. Matiim ako nitong tinitigan bago nito sininyasan ang kanyang mga tauhan na bumalik na sa kanilang mga kinauupuan na kaagad namang nagsipagtalima. Dito ka lang. Huwag mong subukan na umalis sa tabi ko kung ayaw mong makapatay ako ng tao. Naiinis nitong wika sa akin at talagang lumipat pa siya ng upo sa tabi ko. Hindi ko talaga siya maintindihan. Umaasta siya ngayon na parang nobyo or asawa ko na sobrang seloso. Ayaw na ayaw niyang may tumititig na lalaki sa akin. Bakit? Titig lang naman at wala naman sigurong mawawala, diba? Saka hindi ko naman siguro kasalanan kung nagandahan sila sa akin, diba? Hindi na nga ako umalis pa sa tabi ni Jaylord hanggang sa dumating ang mga pagkain na inorder ko. Ayos lang naman din sa akin dahil pagkain lang naman ang habol ko kaya kami nandito sa restaurant at wala nang iba. Kaya mo bang ubusin iyan? Narinig ko pang tanong niya sa akin. Maraming pagkain ang nasa harapan ko pero mukhang wala siyang balak na kumain. Nakasandal kasi siya sa kanyang upuan habang nakahalukip-kip at hindi niya inaalis ang pagkakatitig niya sa aking mukha. Ang mga tauhan na kasama namin ay nag-uumpisa na ding kumain. Talagang dinamihan ko ang inorder ko para sa kanila dahil sa laki ng mga pangangatawan nila alam kong mas malakas silang kumain kumpara sa mga pangkaraniwang tao. Para sa ating dalawa lahat ng ito. Bakit ayaw mo bang kumain? Tanong ko sa kanya habang inilalagay ko sa kanyang harapan ang isang pinggan na naglalaman ng pagkain. Umismid lang ito habang inililibot ang tingin sa paligid. Hindi ako kumakain ng mga ganyang klaseng pagkain. Pinagbigyan lang kita kaya ako nandito kaya bilisan mo nang kumain dahil aalis na tayo kaagad, sagot nito sa akin sa naiinip niyang boses. Pigil ko naman ang sarili ko na mapaismid. Baka biglang tupakin at magyayang umalis na . Gusto ko pa namang i-enjoy ang mga pagkain na nasa harapan ko. Saka anong sabi niya? Hindi siya kumakain ng mga ganitong klaseng pagkain. Bakit saang planeta ba siya galing? Sikat kaya ang fast food chain na ito tapos tatangihan niya ang mga isini-serve na mga pagkain.
Kahit naman siguro ang mga nakakaangat sa lipunan alam ang pagkain na ito eh. Bakit siya, ayaw niya? Heist, arte talaga. Ayaw niyo po. Bahala kayo. Kapag magutom kayo, huwag niyo akong sisihin ha. Basta niyaya ko kayong kumain. Kunwari baliwala kong sagot sa kanya, at itinoon ko na ang buong atensyon sa mga pakain na nasa harpaan ko. Sa dami ng pagkain na na-order ko. Alam ko din sa sarili ko na hindi ko kayang ubusin ang mga ito. Gagunpaman, susubukan kong tikman lahat. Once in a blue moon lang ako nakakatikim ng mga ganitong klaseng pagkain, kaya susulitin ko na talaga at kapag may sobra iti-take out ko na lang. Masaya sana kung kasama ko ang best friend kong si Nicole. Since wala siya, pipilitin ko na lang na i-enjoy ang mga grasyang nasa harapan ko. Dahil sa gutom kaagad kong nilantakan ang mga pagkain na nasa harapan ko. Saglit kong iwinaglit sa isipan ko na kaharap ko lang ang napakasungit na lalaki sa balat ng lupa. Ayaw ko na din siyang tingnan dahil baka mawalan ako ng gana. Nakasimangot kasi siya noong last ko siyang tinitigan eh. Baka gutom at hindi lang carry kumain ng pagkain na kinakain ko ngayon. Give me that burger, natigil ako sa pagmuya ng bigla itong nagsalita. Wala sa sariling napatingin ako sa kanya at hindi nakaligtas sa paningin ko ang matiim na pagtitig niya sa akin. Bigla tuloy akong nakaramdam ng pagkaasiwa. Siguro, iniisip niya na masiba ako. Sa bagay, nakailang fried chicken na ba ako? Pang-apat na itong hawak-hawak ko. Burger. Kakain na po kayo, tanong ko sa kanya sabay inom ng Coke float dahil feeling ko may biglang bumara sa aking lalamunan. Bigla ko kasing naramdaman ang malakas na pagkabog ng dibdib ko dahil sa mga titig niya. Yes, mukhang sarap na sarap ka sa kinakain mo kaya pahingi ako ng burger, sagot nito. Kaagad naman akong umiling. Nag-iisang burger lang iyan at baon ko iyan mamaya. Kung sinabi mo sana sa akin kanina na gusto mo naman pala, hindi ko sana ibinigay lahat sa mga tauhan mo. Mag-fried chicken at rice ka na lang para mabusog ka, sagot ko sa kanya sabay turo ng isang pinggan na pagkain na nasa harap niya. Naglalaman iyon ng fried chicken at rice kaya padabog niyang dinampot ang kutsara at tinidor. Fucking spoon and fork. Wala bang mas matibay dito? Inis na inis nitong bigkas nang biglang nabali ang fork nang itusok niya iyon sa fried chicken. Hindi ko natuloy maiwasan na mapangiwi dahil sa narinig kong lumabas na kataga sa bibig niya. Nagmumura siya sa mga simpleng bagay? Kamayin mo kasi. Plastic iyan kaya mapuputol talaga iyan. Sagot ko kanya kasabay ng pagtaas ko ng hawak kong fried chicken at diretsong isinubo sa bibig ko. Wala lang, gusto ko lang i-demo sa kanya kung paano kumain ng fried chicken na nakakamay. Paano ba kasi kumakain ang mga mayayaman? Sa bagay, never ko pa pala nakita kung paano kumakain ang isang J-Lord Montenegro. Baka sosyal at puro steak ang kinakain niya. Akin na lang kasi iyang lintik ng burger na iyan. Bibilhan kita ng 2 dosena mamaya para i-take out mo. Yamot na nitong wika sa akin. Hindi ko maiwasang mapangiwi. Mukhang inis na siya, kaya wala akong choice, kundi abot na lang sa kanya ang nag-iisang burger. Baka ito pa ang maging dahilan na pag-aaway namin eh. Sige na nga. Siguraduhin mong papalitan mo iyan ha, nakalabi kong sagot sa kanya, bago ko muling itinoon ang buong atensyon ko sa pagkain. Wala na akong narinig pa na salita mula sa kanya, kaya naman hinayaan ko na lang. Yun nga lang, nang akmang kukunin ko na ang Coke float ko, wala na iyon sa dati niyang pwesto bagkos hawak-hawak na iyon ni J-Lord at iniinom niya na. Hindi ko maiwasang mapatanga dahil sa ginawa niya. What? Naiinis niya pang tanong sa akin. Naiinis ko din itong tinitigan. Bakit mo ininom ang Coke float ko? Akala ko ba ayaw mo, naiinis kong tanong sa kanya. Hindi mo naman kasi sinabi na. Masarap pala eh. Bagay sa burger kaya akin na lang, baliwala nitong sagot. Hindi ko alam kung iniinis niya lang ako, pero parang ganoon na nga. Nabitin ako sa Coke float ko dahil inubos niya na. Wala man lang akong nakitang pag-aalinlangan sa kanya, habang iniinom niya ang Coke float ko, gayong nainuman ko na iyon. Dito ka lang. Ibibili kita ng pang-take out mo, narinig ko pang bigkas nito sabay tayo. Nasundan ko na lang siya ng tingin habang naglalakad siya papuntang counter. Hindi din nakaligtas sa paningin ko ang kilig na ipinapakita ng ilang mga kababaihan habang nakasunod din kay J-Lord ang kanilang tingin. Halatang nagka-crush sila sa masungit kong hilaw na asawa.
Hilaw dahil sa papel lang kami kasal at hindi kami magiging mag-asawa sa tunay na buhay. Hindi ko inalis ang tingin ko kay Jaylord habang umuorder ito ng pagkain. Tindig niya palang nangingibabaw na siya sa karamihan. Hindi ko tuloy malaman kung jackpot ba ako sa kanya or hindi. Mabait naman pala at siya pa talaga ang umorder ng pagkain na gusto kong baunin sa bahay namin. Habang nasa harap na siya ng cashier, napansin ko na may sinabi siya sa cashier at itinuro pa ako. Hindi ko tuloy maiwasan na mapakunot ang noo ko. Bakit kaya may paturo-turo pa siya? Tatayo na sana ako para lapitan siya dahil sa curiosity nang mapansin ko na naglakad na ito pabalik sa akin. Mukhang tapos na siyang umorder. Seryoso ang mukha nito hanggang sa nakalapit na siya sa akin. Don, tanong ko sa kanya. Ginaya ko ang tono ng boses niya noong tinanong niya din ako kanina pagkatapos kong umorder. 30 minutes, sagot nito sabay dampi ng palad niya sa ibabaw ng bibig ko. Para naman akong naging tuod sa ginawa niya. Sobrang na-shock ako dahil sa simpleng pagdampi ng palad niya sa balat ko, feeling ko, libo-libong boltahe ng kuryente ang kumalat sa buo kong pagkatao. Ang dungis mo na, misis, wika pa nito sa akin gamit ang seryoso niyang boses. Hindi ko tuloy malaman kung kikiligin ba ako or hindi sa sinabi niya. Mrs. daw. Mrs. niya ako at siya naman ang Mr. ko. Gosh! Hindi ko tuloy malaman kung ano ang aking area. Para kasing may naririnig na akong mga anghel na nagsisipag-awitan sa paligid naming dalawa eh. Feeling ko walang ibang tao sa paligid namin kundi kaming dalawa lang. Simpleng salita mula sa kanya, kilig to the bones naman ang hatid sa akin. Parang gusto ko na tuloy questionin ang sarili ko kung nagka-crush na ba ako sa kanya. First time kong makaramdam ng ganito sa isang lalaki at kay Jaylord pa talaga. Hey, hindi ka na nakaimik dyan. Bakit ganyan ka makatingin? Nagkakagusto ka na ba sa akin? Tanong nito na nagpapukaw sa nananaginip kong diwa. Ilang beses pa akong napakurap at hilaw ng umiti. Ha? Ay wala. Wala. Ano ulit ang sabi mo? Taranta kong sagot sa kanya. Nakahiya. Ilang minuto ba akong natulala sa harap niya? Kaagad tuloy akong napaiwas ng tingin sa kanya dahil sa kakaibang titig niya sa akin. Hindi ko talaga kayang makipagtitigan sa kanya dahil para akong hinihigop. Para iyong magnet na hindi ko mawari na binabasa yata pati buo kong pagkatao. Basta, kakaibang. Feelings na ngayon ko lang naramdaman sa tanang buhay ko. Sabi ko, ang dungis mo na. Para kang bata kong kumain. May nagkalat na pagkain sa bibig mo kanina kaya ko pinunasan. Sige, nakain ka pa kung gusto mo pa dahil aalis na din tayo maya-maya, sagot nito sa akin. Hindi ko naman maiwasan na mapasimangot para mapagtakpan ang pagkapahiya ko. Siyempre, anong oras na? Hindi pa ako nakakaligo sagot ko sa kanya habang nakayuko. Pasimple ko pang pinunasan ang bibig ko gamit ang tissue paper. Isang mahinang pagtawa ang narinig ko sa kanya, kaya naman nag-angat ako ng tingin at direktang tumitig sa kanya. Nakasandal na naman ito sa upuan habang titig na titig sa akin at may naglalarong ngiti sa labi niya. Parang gusto ko tuloy siyang batuhin ng fried chicken. Ano ba ang nangyayari sa taong ito? Bakit parang biglang may kakaibang pag-ugali siyang gustong ipakita sa akin? Medyo matagal pa na biyahe ang bubunuin natin. Huwag kang mag-aalala, kahit madungis ka na, ikaw pa rin ang pinakamagandang babae na nakilala ko, wika nito habang may ngiting nakaguhit sa kanyang labi. Hindi ko tuloy malaman ang isasagot ko. Ano ba siya, bakit kaya chessy niya ngayon? Hindi ko tuloy malaman kung swerte ba ako dahil napukaw ko ang atensyon ng isang Jaylord Montenegro or hindi. Playboy siya at mapaglaro. Baka mamaya mamalayan ko na lang na ako na pala ang nilalaro niya sa ibabaw ng kama. Sa isiping iyon parang gusto ko tuloy batukan ang sarili ko. Kung ano-ano ang naiisip ko Para akong tanga. Heist, erase. Erase. Malabo itong naiisip ko. Hindi ako worth it sa attention at affection ng isang Jaylord Montenegro. Bored lang siya kaya ako ang pinagdiskitahan niya. Tapos ka na bang kumain? Kung tapos na sa kotse na lang natin hintayin ang take-out mo. Kanina pa ako naiinis sa lugar na ito, wika nito sa akin at mabilis nang tumayo. Naramaman ko pa ang paghawak nito sa kamay ko para siguro alalayan niya din akong makatayo, pero kaagad akong umiling tanda ng pagtanggi. Teka lang, ngayon na kaagad? Ililigpit ko pa itong sobrang food.
Sayang kung iiwan lang natin, sagot ko sa kanya. Marami pang pagkain sa mesa namin na hindi pa nagagalaw at nanghihinayang ako kung iiwan namin. Hayaan mo na iyan. Ibinili na kita ng baon mo at sobra pa sa iyo iyon hanggang sa makarating na tayo ng Manila. Let's go, wika nito sa akin at halos buhatin niya na ako, masunod lang ang gusto niya. Heist, hindi ko talaga siya maintindihan. Padalos-dalos ang mga desisyon niya. Kung kanina niya pa sinabi na sa kotse na kami maghihintay na iligpit ko sana ang iba pang mga pagkain na hindi pa nagagalaw. Sayang iyon ha. Wala na akong nagawa pa kundi ang magpasyanod na lang. Nagsipagtayuan na din naman ang mga tauhan niya nang mapansin na paalis na din kami. Lahat yata ng customers dito sa restaurant sa amin na nakatingin. Magkahalong reaksyon ang nakikita ko sa kanila. Iyong iba ay gulat na gulat dahil baka iniisip nila na 3 persons kami. Ang daming mga bodyguards eh. Baka bigla na lang nilang isipin na anak kami ng isang mayamang negosyante or politiko. Ganito pala ang feelings kapag may kasama kang sangkatutak na mga bodyguards. Lalong-lalo na at nasa tabi ko lang din ang isang kagaya ni Jaylord. Artistahin na at feeling ko mayaman talaga siya. Kaya niya kasing maghar ng sangkatutak na mga tauhan. Ano kaya ang negosyo niya sa Manila? Sa kakalipad ng isipan ko, hindi ko na namalayan pa na nakarating na pala kami ng parking area. Kaagad na ako nitong pinapasok sa loob ng kotse na para bang ingat na ingat siya na may ibang taong makakita sa akin. Feeling ko tuloy ang pangit-pangit ko na at hindi niya ako kayang ipagmalaki sa iba na kasama niya ako. Heist? Hirap ispellingin ng mga kagaya ni Jaylord. Kaagad na din naman siyang sumakay ng kotse na mapansin niya na maayos na akong nakaupo. Katulad kanina. Magkatabi pa rin kami dito sa likurang bahagi. Mga ilang oras pa ba bago tayo makarating ng Manila, hindi ko na maiwasang tanong sa kanya. Nakakabagot din pala ang ganito. Sa bagay, first time kong bumiyahe ng matagal kaya alam kong mabuboard talaga ako nito. 6 hours pa, sagot nito sa akin. Wala sa sariling napaharap ako sa kanya. 6 hours? Ang tagal pa. 6 hours. Tapos wala akong gagawin kundi ang maupo lang. Heist, ang saklap. Sagot ko sabay sandal sa malambot na upuan. Maglibang ka na lang. Mag-cellphone ka or kung hindi kaya matulog ka. May dadaanan tayo kaya baka gabi na tayo makakarating ng Manila, baliwalang sagot nito sa akin. Wala akong choice kundi ang tumingin sa labas ng bintana ng sasakyan. Ang tagal pa pala. Ibig sabihin matagal ko pa siyang makakasama dito sa loob ng kotse. Nag-aalala tuloy ako, baka kasi mahawa ako sa kasungitan niya eh. Pahiram ng cellphone, hindi ko maiwasang sagot sa kanya. Gulat itong napatitig sa akin. Wala akong cellphone kaya pahiramin mo ako, git ko sa kanya. Kunot noo akong tinitigan. Wala kang cellphone? Saang planeta ka ba galing at bakit ikaw lang yata ang taong nakilala ko na walang cellphone? Tanong nito. Hindi ko naman maiwasan na mapasimangot. Dalawa lang naman sana ang pagpipilian niya, papahiramin niya lang ako ng cellphone niya or hindi pero ang dami niya pang sinabi. Kasalanan ko ba kung lumaki akong mahirap at walang kakayahan si Nanay Martha na ibili ako ng cellphone? Nakakagamit lang ako noon kapag pinapahiram ako ni Nicole. May social media account ako pero bihira ko lang mabuksan dahil wala nga akong sariling cellphone. Here, sagot nito sa akin sabay abot sa akin ang cellphone niya. Hindi ko tuloy maiwasan na mapangiti dahil sa tuwa. Excited kong inabot sa kanya ang kanyang cellphone at sinipat ng tingin. Mabait naman pala eh. Nagpapahiram siya ng personal na gamit niya. Saka ang ganda pala ng cellphone niya. Halatang mamahalin. Thank you. Ang bait mo talaga, ngiting-ngiti kong sagot sa kanya. Hindi na ito sumagot pa bagkos sumandal na lang ito at ipinikit ang mga mata. Parang ayaw niya akong makausap kaya hinayaan ko na lang. Wala siyang Facebook app kaya nag-install pa ako. Sigurado ako na wala siyang social media account liban yata sa Twitter. Boring ang cellphone niya dahil halos walang naka-install na mga API. May YouTube naman pero mas interesado ako sa Facebook. Mabilis lang ang ginawa kong pag-download ng Facebook dahil malakas yata ang internet niya. Kaagad akong nag-login dahil memorize ko naman ang user ID code saka password. Hindi ko maiwasang mapangiti ng kaagad na may nag-pop up ang message na galing sa best friend kong si Nicole.
May offline message ito at tinantanong niya kung kumusta na daw ako. Nag-aalala daw siya sa kalagayan ko kaya kaagad ko itong nireply na ayos lang ako. Hindi na siya sumagot kasi hindi siya online kaya ang ginawa ko nag-selfie ako at nagpalit ng profile picture. Dahil nasa cellphone ang buo kong atensyon, hindi ko na namalayan pa ang dahan-dahan na pag-usad ng sasakyan namin. Hindi na din naman ako inistorbo pa ni Jaylord. Mukhang natutulog na siya dahil nakapikit ang kanyang mga mata kapag napapatingin ako sa kanya. Tutok ang mga mata ko sa cellphone niya nang makaramdam ako ng pagkaantok. Nakakapagod din pala. Saka sumasakit ang ulo ko kaya nagpa siya akong sumandal muna ng upuan at pumikit. Ilang saglit din akong nanatili sa ganoong posisyon hanggang sa hindi ko na namalayan pa na nakatulog na pala ako. Muli akong nagising na nasa loob pa rin ako ng sasakayan. Iyon nga lang nakahinto na kami kaya kaagad akong napaupo ng tuwid at tumingin sa labas ng bintana. Nakahinto na talaga kami at nandito kami sa isang malawak na bakuran. Yes, malawak na bakuran dahil mula sa kinaupuan ko, napansin ko ang isang malaking bahay. Napapaligiran iyon ng maliwanag na ilaw kaya sobrang ganda niyang tingnan kahit gabi na. Sa wakas nagising ka din, hindi ko maiwasang mapaigtad nang marinig ko ang boses ni Jaylord. Nasa tabi ko pa rin siya at kahit na madilim dito sa loob ng kotse alam kong nakatitig siya sa akin. Nasaan na tayo? Tanong ko. House, sagot nito sabay bukas ng pintuan ng koste. Nakaandar pa rin ang makina ng sasakyan kaya hindi mainit dito sa loob. Hindi ko tuloy malaman kung ilang oras akong nakatulog. Bumaba ka na dyan para pahinga ka ng maayos, muling wika nito sa akin. Nakabukas na din ang pintuan sa gawi ko kaya kaagad na din akong bumaba. Nasaan na iyong mga take-out food natin? Tanong ko sa kanya. Natigilan naman ito at tulalang tumitig sa akin. Sabagay, sino ba naman ang hindi magugulat gayong kakagising ko lang iyong take-out food ang kaagad na hinanap ko. Kinain na ng mga tauhan ko. Hindi na daw kasi masarap kapag malamig na kaya pinaubos ko na sa kanila, baliwalang sagot nito at nagpatiuna ng naglakad. Kaagad akong napasunod sa kanya. Ano ngayon ang kakainin ko? Heist? Ayos lang naman kahit malamig na. Bakit kasi hindi mo ako ginising? Parang bata na reklamo ko sa kanya. Nakakagutom kaya ang bahay namin tapos pinamigay niya lang ang pagkain ko. Nakakainis naman itong si Jaylord. Sa kakadaldal ko, hindi ko pala napansin na huminto ito sa paglalakad at biglang humarap sa akin. Huli na nang mapansin ko iyon kaya nabanga ako sa kanya at kung hindi niya ako nahawakan sa baywang baka bumagsak pa ako sa sahig. Hey careful Mrs., narinig ko pang bigkas nito gamit na naman ang kanyang paos na boses. Para namang napapaso akong biglang lumayo sa kanya. Bakit ba kasi bigla ka nalang huminto sa paglalakad? Buti na lang hindi ako natumba kung hindi kasalanan mo talaga, paninisi ko sa kanya, kahit na ang totoo gusto kong batukan ang sarili ko dahil sa katangahan ko. Saka ano ulit iyong nahagip ng pandinig ko? Mrs. daw. Tinawag niya na naman akong Mrs. Shocks. Nakakatakot. Baka sa kakatawag niyang Mrs. sa akin bigla niya na lang akong anakan. Ang tanong kaya ko ba talagang makipagtsuktsakan sa kanya magampanan ko lang ang pagiging Mrs. ko sa kanya? Hindi ko siguro kaya. Lisipin ko palang nagagawin niya sa akin ang ginawa niya sa mga babaeng nakaniig niya para na akong mamamatay sa takot. Sumunod ka sa akin. Kumain ka muna ng dinner bago ka magpahinga, muling wika nito at mabilis na akong tinalikuran. Wala naman akong choice kundi ang kaagad na sumunod sa kanya. Kakain daw at kapag mga ganyang usapan sino ba naman ako para mag-inarte. Habang nakasunod ako kay Jaylord hindi ko maiwasang humanga sa mga nadadaanan namin. Sobrang lawak ng paligid. Kung maganda ang mansyon ng mga Montenegro, mas maganda yata itong bahay na ito. Kay Jaylord kaya ito. Kung ganoon, ang yaman niya pala para magkaroon ng ganito kagarang bahay. Mga nakadisplay pa lang, halatang mamahalin na. Saka ang hagdan gosh. Kumikinang na kulay ginto. Bigla tuloy akong kinain ng curiosity at hindi ko na namalayan pa na napahinto na pala ako sa paglalakad. Amaze na amaze ako sa kakatitig sa hagdan at hindi ko na nga namalayan pa na huminto na din pala sa paglalakad si Jaylord at tumitig sa akin. Bea, ano na? Kakain ka ba or tatanga ka na lang dyan? Saglit pa akong napakurap nang marinig ko ang boses nito. Tulala akong napatitig sa kanya bago nagsalita. Sigurado ka bang bahay mo ito?
Kung ganoon gaano ka ba kayaman? Totoong ginto ba iyang hagdan mo or pintura lang? Hindi ko maiwasang tanong. Nagulat na lang ako dahil mabilis itong naglakad palapit sa akin, sabay pisil ng ilong ko. Gutom lang iyan, misis. Halika na. Kung ano-ano ang nakikita mo eh. Ikain mo muna iyan para naman mahimasmasan ka, sagot nito sa akin kasabay ng paghawak niya sa kamay ko. Hinila niya ako palayo sa hagdan kaya hindi ko na naman maiwasan na mapasimangot. Hindi niya naman kasi sinagot ang tanong ko. Gutom daw eh, ayos pa naman ako. Hindi pa naman ako nakakaramdam ng gutom pero kung sakaling may pagkain, kakain ako. Wala sa bokabularyo ko ang tumanggi sa grasya. Isa pa palagay na ang loob ko kay Jaylord. Kahapon ko lang siya nakakasama pero ang bilis na hulog ng loob ko sa kanya. Hindi naman pala siya ganoon kasama kagaya ng iniisip ko. Hindi din siya nagagalit sa akin kahit na sumagot-sagot ako sa kanya. Isa pa, nakita ko din kung paano niya ako ipagtanggol sa mga kadugo niya. Ibig lang sabihin talaga nito, hindi ko siya dapat katakutan at parang gusto ko na siyang ituring bilang savior ko. Siya kaya ang gumawa ng paraan para masolusyonan lahat ng problema ko. Nang dahil sa kanya nabigyan ko ng maayos na libing si Nanay Martha. Naramdaman ko na lang na pumasok kami sa isa pang pintuan. Pagkapasok ko palang kaagad na sumalubong sa pang-amoy ko ang mabangong aroma na galing sa pagkain na nakahain sa mesa. Yes, iyon talaga ang una kong napansin. Ni hindi ko na nga halos narinig ang pagbati ng tatlong kasambahay na nadatnan namin dito sa loob ng dining area. Tuluyan ng kinuha ng mga masasarap na pagkain na nakahain sa mesa ang buo kong atensyon. Wow, ang dami! Ang bango, sambit ko. Isang mahinang pagtawa ang muli kong narinig kay Jaylord, kaya napatingala ako sa kanya. Laway mo misis, baka humalo sa pagkain. Nakakadiri pa naman iyan. Kaninang umaga ka pa walang toothbrush, bakas ang panunudyo sa boses nito habang sinasabi ang katagang iyon. Hindi ko naman maiwasang na muling mapasimangot. May mga bisita ka pa bang dadating? Pwede bang mauna na akong kumain? Imbes na bigyang pansin ang pang-aasar niya sa akin, pinalagpas ko na lang muna. Baka biglang magbago ang isip niya kapag patulan ko pa siya eh. Baka mamaya hindi niya ako pakakainin. Mukhang ang sasarap pa naman ng nakahain at sayang naman kung hindi ko matikman. Sure, pwede ka nang kumain. Pinahanda ko talaga para sa iyo ang mga iyan. Sige, na-sit down at umpisahan mo na, nakangiti nitong sagot. Akmang hihilahin ko na sana ang upuan nang mapansin ko ang paglapit ng isang naka-uniform na babae. Kung hindi ako nagkakamali, isa ito sa mga kasambahay. Nakaka-amaze lang dahil naka-uniform siya. Ipinaghila niya ako ng upuan kaya hindi ko maiwasang mapangiti. Wow, ang bait niyo naman po. Hindi na sana kayo nag-abala, sagot ko at kaagad na akong naupo. Naramdaman ko din ang pag-upo ni Jaylord sa tabi ko. Ano ang gusto mong unahin? Tanong nito sa akin. Said, alin ba dyan ang masarap? Tanong ko. Siya na mismo ang naglagay ng mga pagkain sa pinggan ko na siyang kaagad ko namang ikinatuwa. Sabi ko na nga ba mabait talaga si Jaylord. Naging magana tuloy ang mga sumunod na sandali sa akin. Siyempre, hindi ako tumayo hangat hindi ako nakaramdam ng kabusugan. Katakawan na sa kong katakawan pero masarap kumain kapag may peace of mind. Manang, join na po kayo sa amin. Maraming food hindi ko pamiwasang pagyayaya sa tatlong kasambahay na kanina ko pa napansin na nakatayo sa isang sulok. Nakayuko lang sila at nang marinig nila ang pagyayaya ko, nagkatinginan pa ang tatlo at sabay-sabay na umiling. Nagtataka man pero hindi na ulit ako nagsalita pa. Para kasing natatakot sila eh. Baka nahihiya lang. Pagkatapos kumain sabay na kaming umakyat ni Jaylord sa gintong hagdanan. Iniwanan na namin ang mga kasambahay na nagliligpit sa mga pinagkainan namin. Tutulong sana ako pero pagod na pala ako. Bukas na lang siguro. Dito ang kwarto mo, doon naman ako sa kabila. Kapag may kailangan ka, huwag kang mahiya na katukin ako. Understand, wika nito sa akin habang nakatayo kami sa isang nakasarang pintuan. Kaagad naman akong tumango. Simula ngayong araw, ito na ang kwarto ko. Wow, ang galing! Ibig sabihin, aampunin niyo na po talaga ako, hindi ko maiwasang tanong. Kung dito ako titira, alam kong mag-enjoy ako. Sa laki ng bahay, marami akong maikutan.
Swerte pa rin talaga ako dahil sa kabila ng mga nangyari sa buhay ko, may tao pa rin na handang tumutulong sa akin. Isipin mo ang gusto mong isipin pero huwag mong iwaglit sa isipan mo na asawa kita, kaya ka nandito sa tabi ko. Sagot nito sa akin at mabilis na akong tinalikuran. Nagtataka naman akong nasundan na lang siya ng tingin. Ano daw? Asawa? Ah, nga pala may pinirmahan pala akong marriage contract kaya mag-asawa pala kami. Pagkapasok ko sa loob ng kwarto, hindi ko maiwasang mapangiti nang mapansin ko kung gaano kaganda iyon. Kulay pink ang buong paligid. Mula kortina hanggang kama pati na din ang malambot na sahig. Yes, mas malambot ang sahig dahil sa makapal ng carpet kumpara sa hinihingaan kong papag sa maliit naming bahay ni Nanay Martha. Dahan-dahan pa akong naglakad patungong kama at sinalat iyon. Lalong lumawak ang pagkakangiti ko nang mapansin ko kung gaano kalambot iyon. Hindi pa nga ako nakontento at pumatong pa ako at tumalon-talon at nang mapagod pati haya akong nahiga ng kama habang hindi inaalis ang pagkakangiti sa labi ko. This is life. Ganito pala ang feeling ng isang mayaman. Lahat ng nasa paligid magaganda. Hest, kailangan ko sigurong magpakabait kay Jaylord para ma-enjoy ko ang ganitong buhay. Nanatili pa ako ng ilang saglit habang nakahiga sa kama, habang nagmumuni hanggang sa makaramdam ako ng antok. Mabilis akong bumangon ng kama habang inililibot ang tingin sa paligid. Kailangan ko munang maglinis ng katawan bago ako matulog. Maghapon akong nasa bayahe at feeling ko nanlalagkit na ang buo kong katawan. Mabilis akong naglakad sa isang nakasaradong pintuan. Binuksan ko iyon at hindi ko maiwasang mapangiti ng kaagad na tumampad sa paningin ko ang isang walk-in closet. Excited akong pumasok sa loob at lalo akong nakaramdam ng tuwa nang mapansin ko na may mga damit na nakahanger. Yes, mga damit at feeling ko kasya sa akin. Hindi na ako nagpatumpik pa. Humugot ako ng isang ternong blouse at pajama at mabilis na lumabas ng kwarto. Wala akong pamalit dahil iyong paper bag na naglalaman ng damit na ibinigay sa akin kagabi ni Jaylord, hindi ko na alam kung nasaan na. Tatanungin ko na lang bukas si Jaylord. Binuksan ko ang isa pang pintuan at laking pasasalamat ko dahil ito na nga ang banyo. Mabilis akong pumasok sa loob at hinubad lahat ng saplot ko sa katawan. Tama si Jaylord, mukha na akong dugyutin dahil kagabi pa itong suot-suot ko. Ibig sabihin halos 24 oras na itong suot-suot ko. Hindi lang ako sure pero feeling ko nangangamoy na ako. Marunong naman akong gumamit ng shower kaya kaagad kong binuksan iyon. Bukas ko na lang ikutin itong malaking banyo. Balak ko din gamitin itong bathtub sa mga susunod na araw. Ngayon tamang shower na muna at linis ng katawan. Ginamit ko ang mga pwedeng gamitin dito sa loob ng banyo. Mula shampoo, body wash, sabon at kung ano-ano pa. May pansabon pa nga sa mukha eh. As in kumpleto at feeling ko nga pinaghandaan din ni Jaylord ang pagdating ko sa bahay na ito. Swak kasi talaga sa akin ang mga gamit na naririto eh. Halos 30 minutes din akong naligo. Kinuskus ko ang mga libag ko sa katawan. At nang matapos na, mabilis kong pinatuyo ang katawan ko gamit ang napakabangong kulay puting towel. Pinatuyo ko ang aking buhok gamit ang nakita kong hairdryer. Buti na lang talaga at hindi ako tatanga-tanga sa mga ganitong klaseng gamit. Sa kwarto na din ako nagbihis ng damit pantulog. Sakto lang sa akin ang damit pantulog na nakuha ko sa loob ng walk-in closet kaya alam kong maging komportable ako buong gabi. Halos alas 12 na ng hating gabi ako natapos at nahiga ng kama at mabilis din naman akong nakatulog pagkasayad pa lang ng likod ko sa malambot na kama. Nagising ako kinabukasan sa mahinang tunog ng alarm clock sa bedside table ko. Hindi pa sana ako babangon pero nang bumuluga sa mga mata ko ang magarbong kwarto dali akong bumaba ng kama. Pilit ko pang isinisiksik sa isipan ko kung nasaan ako pero nang ma-realized ko na wala na pala ako bahay ni Nanay Martha, hindi ko maiwasang mapangiti ng malungkot. Nga pala, nasa poder na ako ni Jaylord Montenegro at nandito na ako sa Manila. Malayo na ako sa lugar kung saan ako unang nagkaisip. Wala na si Nanay. Ang itinuring kong ina na sa mahabang panahon itinago niya sa akin ang tunay kong pagkatao. Halos pumatak na naman ang luha sa aking mga mata habang kinakapa ko ang suot kong kwentas. Ito na lang ang nag-iisang meron ako para mahanap ko ang tunay kong mga magulang. Kung sino man sila, sana mag-cross na ang landas namin.
Gusto kong magkaroon ng kumpletong pagkakakilanlan. Gusto kong malaman kung sino ba talaga ako. Kung sino ang pamilya ko. Panigurado ako na Brianna ang pangalan ko dahil iyon ang nakaukit sa pendant ng kunetas. Kung ano ang tunay kong apelyido, iyon ang dapat kong alamin. Dapat kasi, kumpletong pangalan ang inilagay nila para hindi sana ako mahirapan na hanapin sila. Hindi ko na namalayan pa ang paglandas ng luha aking mga mata. Akala ko ayos na ako pero nagkakamali ako. Masakit pa rin pala ang katotohanan na heto ako ngayon, hindi malaman kung anong kinabukasan ang naghihintay sa akin sa mga kamay ni Jaylord. Ilang saglit din akong nagmumunit-muni. Pinilit kong maging kalmado kasabay ng pagpunas ko sa sarili kong luha. Hindi ako dapat umiyak sa ngayon, kailangan kong i-enjoy ang buhay sa bahay na ito. Alam kong hindi ako pababayaan ni Jaylord. Mabait siya at patuloy akong aasa na hindi ako mapapahamak sa mga kamay niya. Ginawa ko ang morning routine ko bago nagpa siyang lumabas ng kwarto. Hindi na din ako nag-abala pa na magpalit ng damit. Kumakalam na naman ang sikmura ko. Naghahanap na naman ng makakain. Manang, si Jaylord po, kaagad na tanong ko sa isa sa mga kasambahay na nabungaran ko. Abala ito sa pagpapakintab ng sahig. Saglit din itong natigilan nang marinig ang boses ko at dali-daling tumayo sa bayu ko. Nasa garden po ma'am, sagot nito. Kaagad naman akong tumango at naglakad pababa ng hagdan. Diretso ako sa labas ng bahay at habang inililibot ko ang tingin sa paligid, isang mahinang hagikik ang narinig ko. Dali-dali akong naglakad patungo doon at hindi na ako nagulat pa ng kaagad na bumulaga sa mga mata ko ang isang seksing babae. Di-4 ito habang hindi inaalis ang mga mata kay Jaylord na noon ay tagaktak ang pawis dahil sa kanyang morning exercise. Kahit saan pala talaga magpunta itong si Jaylord, may nakasunod sa kanyang kulasisi. Hindi na ako nagtataka pa kung balang araw, malaman ko na lang na nagkalat na ang lahi nito. Ang hindi ko maintindihan sa dami ng mga babaeng nakapaligid sa kanya, ako pa talaga ang naisip niyang bigyan ng marriage proposal. Kailangan niya pang gumastos para lang mapapayag ako, gayong marami naman palang mga babaeng nakapaligid sa kanya. Or baka naman ayaw niya lang ng commitment dahil alam niya sa sarili niya na hindi ko siya papatulan. Na hindi ako magkakandara pa at basta na lang bubuka ka, mapansin niya lang. Ma'am, nakaredy na po ang pagkain niyo sa dining area. Napakislot pa ako sa gulat nang may biglang nagsalita sa tagiliran ko. Abala kasi ang mga mata ko sa kakatitig sa babaeng halos ipakita na ang kanyang panty kay Jaylord, mapansin lang siya. Para siyang kiti na ewan. Nakakagulat ka naman manang. Bakit bigla ka na lang sumusulpot na parang kabute? Hindi ko maiwasang bigkas. Kaagad na payo ko si Manang at humingi ng dispensa. Nako, patawad po ma'am kung nagulat ko po kayo. Baka sang kaba sa boses niya habang sinasabi ang katagang iyon, kaya hindi ko maiwasang matawa. Ano ka ba Manang? Hindi mo naman kailangang matakot sa akin Hindi po ako nangangain ng tao. Relax po, natatawa kong sagot sa kanya at tinapik pa ito sa may braso. Natigilan naman ito at nahihiyang tumitig sa akin. Naku ma'am, pasensya na po. Mahigpit na ipinagbabawal kasi ni Sir ang makipag-usap sa mga bisita niya, nahihiya nitong sagot. Talaga po? Sabihin niyo nga Manang, masama po ba talaga ang ugali niya? Halos pabuong ko na ding tanong sa kanya. Napapatingin pa si Manang sa paligid bago ito dahan na tumgo. Sobra ma'am. Saka sa dami ng mga babaeng dinala ni Sir dito, kayo pa lang po ang pinaakyat niya sa second floor, pabulong na sagot nito. Hindi ko na maiwasan na magulat. Ako pa lang? Ibig niyo po bang sabihin Manang special ako? Sagot ko. Dahan-dahan naman itong tumango. Naman ma'am. Kilala mo po ba? Kung sino iyang babaeng nasa harapan gayon ni Sir? Si Butter po iyan. Anak ng mga Sebastian. Diyan lang iyan nakatira sa katapat na bahay. Walang ginawa ang babaeng iyan kundi ang maghabol kay Sir Jaylord. Hindi naman siya pinapatulan. Nagmumukha na nga siyang chipipay sa mga ginagawa niya Chismis ni Manang sa akin. Lalo naman itong nakuha ang atensyon ko. Sumulyap pa ako saglit sa gawin nila Jaylord bago ko siya hinila papasok ng bahay. Masarap kumain ng agahan kapag may katsismisan kaya parang pasok si Manang sa kriteria ko. Malaki ang bahay na ito at kailangan ko talaga ng may makakausap. Hawak-hawak ko pa rin si Manang hanggang sa makapasok na kami ng dining area.
Nagtatakang napapasunod na nga lang ng tingin sa amin ng ilan sa mga kasambahay na nakakasalubong namin pero wala akong pakialam. Ang gusto ko lang sa mga sandaling ito ay malagyan ng laman ang sikmura ko habang may nakakausap. Total busy si Jaylord sa kanyang bisitang kulasisi, magbibisi-bisihan na lang din muna ako. Pagkatingin ko sa dining table, kaagad na naagaw ang atensyon ko sa pagkaing nakapatong sa mesa. Cookies at halatang masarap kaya kaagad akong kumuha ng isa. Nagtanong pa ako kay Manang kung may kape ba sila at nang sinabi niya na meron daw kaagad na din akong templa. Habang hinihintay ko ang kape, nilalantakan ko na ang cookies. Pasok talaga kasi sa panlasa ko eh. Lasang mayaman kaya masarap. Ma'am, heto na po ang kape nyo, teka lang po, kinain nyo po ang cookies. Gulat na wika ni Manang habang inilalapag nito ang kape sa harap ko. Nagpasalamat naman ako sa kanya at sa katumango. Opo, ang sarap nga po eh. Saan niyo po ba binili iyon, Manang? Sagot ko habang hinahalo-halo ko pa ang kape ko. Papalamigin ko lang ng kaunti bago ko inumin. Baka mapaso ako eh. Hala ka, ma'am. Pasalubong po iyan ni Ma'am Butter para kay Sir. Bilinan niya pa naman kanina na walang ibang pwedeng kumain yan, kundi si Sir lang, kinakabahang sagot ni Manang. Hindi ko naman maiwasan na mapanganga dahil sa sinabi niya. Bakit henyo kaagad sinabi? Sa 6 na piraso lang naman iyon? Ang damot naman ng butter na iyan nagbigay na nga lang kakarampot pa. Hindi nga ako nabusog nakaismid kong sagot. Hindi nakasagot si Manang. Tulala lang itong nakatitig sa akin pero halata sa kanyang mukha na kinakabahan siya. Wala na Nakain ko na. Don't worry, Manang, ako ang bahalang magsabi kay Jaylord na kinain ko na. Hindi naman siguro siya magagalit, diba? Parang gusto ko na din kabahan habang sinasabi ko ang katagang iyon. Hindi din ako sure kung matutuwa ba or magagalit sa akin si Jaylord dahil kinain ko ang cookies na pasalubong sa kanya ng admiral niya. Hayest, bakit ba kasi sa dinami-dami ng pagkain na nandito sa mesa iyong cookies pa talaga ang napagdiskitahan ko? First day ko sa malapalasyong bahay na ito pero mukhang cookies pa yata ang dahilan para maligwak ako. Imbes na marami pa akong itanong kay Manang, nakalimutan ko na tuloy. Sino ba naman kasi ang hindi kakabahan gayong feeling ko nakagawa ako ng isang malaking pagkakamali? Kung pwede nga lang hugutin ko sa bituka ko ang cookies, ginawa ko na sana. Kainis, promise mag-iingat na talaga ako sa susunod. Hindi pala lahat ng pagkain na nakikita sa mesa pwedeng kainin. Ma'am, paano kung hahanapin ng butter na iyan ang cookies? Kadalasan pa naman, hindi na natuloy pa ni Manang ang sasabihin niya nang sabay kaming nakarinig ng mga yabag na paparating. Mabilis na umalis si Manang sa harapan ko at pumwesto sa may sulok na bahagi ng dining area. Para naman akong biglang na estatwa. Hindi ako makakilos sa kinaupuan ko dahil sa matinding kaba. Lintik kasi na cookies na iyan pahamak. Hindi na talaga ako kakain ng cookies na iyan habang buhay. Promise. Habang palapit ng palapit ang mga yabag, parang gusto ko namang maglaho sa aking kinaupuan. Hanggang sa naramdaman ko na lang ang pagdantay ng kamay ng kung sino sa balikat ko. Gulat akong napatingala at kaagad na sumalubong sa paningin ko ang pawis na si Jaylord. Nakangiti ito sa akin kasabay ng mabilisang pagdampi ng labi niya sa labi ko. Kaagad namang nanlaki ang mga mata ko dahil sa gulat. Patawarin ako ng mga ninuno ko. Kahit dampi lang pero first kiss ko iyon. Bakit dito pa? Sa dining area pa talaga, tapos sa harap pa ng babaeng nanlilisik ang mga mata habang nakatitig sa akin. Kulang na lang patayin niya ako sa mga titig niya Gising na pala ang sweetheart ko. Kumusta ang tulog mo? Isasama sana kita sa exercise ko, kaya lang naisip ko na baka napagod ka masyado kagabi Good morning, sweetheart, nakangiting wika ni Jaylord sa akin. Hindi ako nakaimik. Hanggang ngayon pilit pa ring pinoproseso ng utak ko ang mga nangyari. Hindi ko ito inaasahan. Ang aga-aga tapos ito na kaagad ang sasalubong sa akin. Asawa? Kailan ka pa nag-asawa? Nagising lang ako sa katotohanan nang marinig ko ang halos pasigaw na tanong ng babaeng ipinaglihi yata sama ng loob dahil kulang na lang saksakin ako sa paraan ng pagkakatitig niya sa akin. Sa sobrang kaba na nararamdaman ko, wala sa sariling napainom ako ng kape at kaagad ko ding nailuwa dahil sobrang init pala. Ginawa ko ba namang tubig ang kape iyon tuloy, napaso ang dila ko. Hey, careful, sweetheart.
Si Butter lang iyan, huwag kang magselos sa kanya dahil malapit talaga siya sa akin. Kapitbahay lang natin ang mga magulang niya, kaya sana maging kaibigan mo din siya, narinig kong muling wika ni Jaylord. Hindi ko na tuloy mapigilan ang titigan ito ng masama. Ano ba ang pinagsasabi niya? Wala ito sa usapan namin Hindi tuloy ako ready. Don't tell me na ako ang ipapain niya sa malditang babaeng ito. Ang tanong, kaya ba ng powers ko ang kamalditahan nito Ngayon palang kita ko na sa kanyang mga mata na hindi niya talaga matangap na nag-asawa na pala si Jaylord. Jay, what is this? Nag-asawa ka na? Kailan pa? Bakit hindi ko yata alam ito paano na ako? Muling tanong ng babaeng naggangalang Butter. Sa pagkakataon na ito, basag na ang kanyang boses at namumula na ang kanyang mga mata. Palatandaan na nagpipigil na itong maiyak. Butter, please. Ano ba ang pinagsasabi mo? Anong paano ka? Hindi kita maintindihan. Nagmamaang-maangang sagot naman ni Jaylord kay Butter. Tumitig pa sa akin si Jaylord sabay kindat. Hindi ko naman maintindihan ang ibig niyang sabihin kaya pinanlakihan ko siya ng mga mata. Liwas sana ako nang mapansin ko na bumaba ang mukha niya sa mukha ko pero maling akala pala. May gusto pala siyang sabihin sa akin. Mrs., sumakay ka na kasi. Ipakita mo sa kanya na asawa mo ako at ayaw mong may ibang babaeng aali-aligid sa akin. Bulong nito sabay kagat niya sa tainga ko. Hindi ko naman maiwasan na mapakislot kasabay ng pigil na paghagiki dahil talaga namang nakiliti ako sa ginawa niya sa akin. Galit na galit namang tumitig sa akin si Butter at kung wala lang siguro si Jaylord baka kanina pa ako sinugod at sinabunutan. Sweetheart, sino siya? Bakit ang aga may bisita ka na kaagad? Pinilit kong lakipan ng paglalambing ang boses ko habang sinasabi ang katagang iyon. Naramdaman ko pa ang paghapit ni Jaylord sa aking baiwang gamit matigas niyang braso. Kikiligin na sana ako pero kaagad na naudlot dahil pumalahaw ng iyak si Butter sa harap namin. Jay, ang sama-sama mo. Bakit nagawa mo ito sa akin? Bakit mo ako pinaasa? Parang batang sigaw nito habang tuloy-tuloy na ang pagpatak ng luha sa kanyang mga mata. Hindi ko tuloy maiwasan na mag-aalala. Patay na patay talaga siguro ang babaeng ito kay Jaylord dahil nagawa niyang umiyak kahit na may ibang tao. Butter, hindi kita pinaasa. Nagkataon lang talaga na parang nakababatang kapatid na ang tingin ko sa iyo. Hindi pwedeng maging tayo dahil pag-aari na ng ibang babae ang puso ko, sagot ni Jaylord na nagpangiwi sa akin. Walang awa. Direct to the point. Pero mahal kita, Jaylord. Mahal na mahal kita. Ano ba ang kulang sa akin? Bakit hindi mo ako kayang mahalin? Mas maganda naman ako sa kanya parang batang sigaw ni Butter at talagang dinuro pa ako. Mas maganda daw siya sa akin. Saan banda? Well, aminado naman ako na. Maganda nga siya. Halatang anak mayaman at sobrang kinis ng kutis. Parang artistahin. Hindi ko lang maintindihan itong si Jaylord sa sobrang pagiging babaero nito mukhang si Butter lang ang ayaw niyang patulan. Bakit kaya? Bakit ayaw niya ng babaeng kasing yaman niya? Kapitbahay lang din pala niya so ibig sabihin may sinabi din sa buhay. Miss Butter, uwi na po kayo, baka hinahanap na kayo ng mga magulang mo. Ang aga-aga pa tapos nangangapit bahay na kaagad kayo. Hindi po magandang tingnan, sabat ko naman. Wala lang gusto ko sana siyang bigyan ng payo, kaya lang parang mata pobre. Isa pa, ilang beses ko din siyang nahuli na palihim akong iniirapan kahit na umiiyak na siya. Shut up! Hindi ikaw ang kinakausap ko. Hindi ako papayag na ikaw ang pipiliin ni Jaylord. Maaring kasal na kayo pero hindi pa rin ako titigil hangat hindi siya maging akin, galit na singhal sa akin nito. Walang hiyang babae. Harap-harapan talaga. Siguro, spoiled brat ito. Kulang sa disiplina ng mga magulang. Butter, enough. Umalis ka na. Hindi porket hinahayaan kitang pumasok dito sa bahay, malaya mo ng sigaw, sigawan ang asawa ko. Wala nang magandang patutunguhan ang pag-uusap na ito kaya umalis ka na. Seryosong sabat naman ni Jaylord. Natigilan naman si Butter habang patuloy ito sa pagluha at akmang hahawak pa sana kay Jaylord pero mabilis naman itong nakaiwas. Matalim na sinulyapan muna ako ni Butter bago padabog na lumabas ng dining area.
Nakahinga na sana ako ng maluwag ng tuluyan nang nakalabas ng dining area si Butter pero nagulat na lang ako dahil bigla itong bumalik. Matalim ang mga mata nito at diretso ang titig niya sa mesa. Nasaan ang cookies ko? Kaagad na tanong nito na nagpakaba sa akin. Hindi ko natuloy napigilan pa ang sarili ko na mapakapit kay Jaylord. Pambihira! Binalikan niya pa talaga ang cookies na pasalubong niya para kay Jaylord. Akala ko ba mayaman siya? Nasaan ang cookies ko? Bakit wala nang laman ang lagayan? Galit na naman siya. Lalong dumoble ang frustrations na nakaguhit sa mukha nito. Butter, stop it. Hindi mo kailangang magwala. Pwede kang magtanong pero huwag kang sumigaw. Please, awat naman ni Jaylord. Ang hirap pala makiharap sa mga ganitong tao. Walang hiya. Huwag niyang sabihin balak niya pang bawiin ang naibigay niya na. Where is the cookies, Manang? Narinig kong tanong ni Jaylord kay Manang na halos hindi na humihinga sa gilid. Hindi ko maintindihan si Manang at ang iba pang mga kasambahay. Bakit parang takot na takot sila sa amo nila? Kagabi ko pa kasi napapansin ito eh. Ano po kasi sir Kwan, pautal-utal na sagot ni Manang sabay sulyap sa akin. Kinain ko na, maiksi kong sagot. Napansin kong lalong nanlaki ang mga mata ni Butter habang nakatitig sa akin. Kung kanina galit siya, mas galit yata siya ngayon. Kung naging dragon ito kanina pa siguro ako binugahan ng apoy. Kinain mo. Kinain mo ang cookies na pinaghirapan kong gawin para kay Jaylord, galit na sigaw nito. Kaagad naman nagpanting ang tainga ko dahil sa inasta niya. Kung makasigaw akala mo may nagawa akong malaking pagkakamali. Feeling niya siya ang nagpapalamon sa akin, gayong cookies lang naman ang kinain ko, at malay ko bang galing sa kanya iyon. Wala naman kasing pangalan na nakalagay. Sa susunod kapag magbigay ka, lagyan mo ng pangalan. Marunong ka naman siguro magsulat, di ba? Naiinis kong sagot. Talagang pikon na ako sa babaeng ito. Ang dami niyang kaartihan sa katawan. Ayaw na lang kasing tangapin sa sarili niya na ayaw sa kanya ni Jaylord. Unang araw ko sa bahay na ito tapos ito kaagad ang sumalubong sa akin. Sinong tanga ang matutuwa? Patay gutom ka ba? Hindi para sa iyo iyon, bakit mo kinain? Galit din na sagot nito. Akmang sasagot ulit ko pero malakas na boses na ni Jaylord ang umalinggaw sa buong paligid. Stop it. Butter, please, binigay mo na iyon sa akin at hindi ako mahilig sa cookies. Anong problema kung kinain ni Bea? Asawa ko siya at kaunting respeto naman. Kung pumunta ka lang dito sa bahay para makipag-away pues huwag ka nang bumalik. Huwag mong istresin ang asawa ko dahil sa mga kapritso mo. Wika nito na kaagad na nagpatanga kay Butter. Kumibot-kibot pa ang bibig nito at mabilis na nag-walk out. Narinig ko pa ang mahina nitong paghikbi bago siya nakalayo. Tulala naman akong napatitig na lang sa pintuan at nagdarasal na sana huwag na siyang bumalik. Ikaw naman, bakit mo kinain ang cookies niya? Ang daming food dito sa mesa, iyon pa talaga ang kinain mo? Tanong naman ni Jaylord. Naiinis akong naupo sa upuan bago ko ito sinagot. Wala naman kasing nakalagay na bawal. Akala ko lahat ng mga pagkain na nandito sa mesa pwedeng kainin. Hindi ko naman alam na may mga bawal pala, malungkot kong sagot sa kanya. Guilty na nga ako dahil feeling ko patay gutom ako sa tingin ng Butter na iyon tapos kakastiguhin niya pa ako. Heist, saklap. Bakit ba ako napunta sa ganitong sitwasyon? Sorry, hindi ko din kasi alam na hahanapin niya pa ang naibigay niya na. Sige na, ituloy mo na ang pagkain. Magsa-shower lang ako, sagot nito at mabilis na akong tinalikuran. Naiwan naman akong hindi na maipinta ang mukha. Sira ang araw ko dahil sa lintik na Butter na iyon. Parang gusto ko na lang tuloy bumalik ng kwarto at magkulong. Nawalan na din kasi ako ng gana. Sino ba naman ang gaganahan gayong kay aga-aga ito kaagad ang sumalubong sa akin? Huwag na huwag bumalik ang Butter na iyon sa pamamahay na ito kung hindi ako na naman ang magpapahiya sa kanya. Makikita niya. Ma'am, gusto niyo po bang templa ko ulit kayo ng kape? Natigil lang ako sa pagmumuni-muni nang marinig ko ang boses ni Manang. Napatitig ako sa kape na nasa harapan ko. Malamig na iyon at wala na din ako sa mood para inumin iyon. In fairness naman kay Manang, hind niya ako, itinuro na ako ang kumain ng cookies. Ako itong umamin kaya nabuko ako. Manang, ayos na po, nawalan na po ako ng gana, malungkot kong sagot sabay tayo. Hindi naman nakaligtas sa mga mata ko ang awa na nakaguhit sa kanyang mga mata.
Masanay na po kayo ma'am sa ugali ng Butter na iyon. Maladita po talaga iyon tapos bigla-bigla na lang sumusulpot dito sa bahay. Hindi nga po namin alam kung bakit hinahayaan ni Sir eh. Siguro dahil kasosyo niya sa ilang mga negosyo ang ama ni Butter, kwento ni Manang. Lalo naman akong nakaramdam ng lungkot. Maayos nga ang pakikitungo ni Jaylord sa akin, may dumating naman na outsider na asungot. Bakit ba kasi hindi na lang ang Butter na iyon ang pinakasalan niya? Ayos na po Manang. Sa kwarto na lang po muna ako, malungkot kong sagot. Ewan ko ba hindi ko maintindihan nagsarili ko kung bakit ako nalulungkot ng ganito. Wala naman sana akong pakialam pa kung sino at ano ba talaga si Butter sa buhay ni Jaylord. Bahala na sila dahil ang kailangan kong hintayin ay kung ano ba talaga ang plano ni Jaylord sa pinirmahan naming marriage contract. Hanggang ngayon kasi hindi ko pa rin gets kung ano ba talaga ang gusto niya sa akin.